Gandang hapon po sa inyong dalawa, Ma'am Lorena at Sir Marceline. Bago ang lahat, ako po ay nagbibigay ng taus-pusong nakikiramay sa inyo. Paano ba nangyari? Kasi sir, ganito po yun eh. Nung March 22 po ng tanghali, masaya pa kami nagbabanding pamilya. Mhm. Ngayon po, bumaba po yung suspect, nakisali sa amin. Mhm. Hanggang sa umabot po sa kami gabi ng inuman. Mhm. Tapos yung mga anak po niya na kakantahan, bibidyoke. Nung mga 9 na po, pinakit na namin sila. Sabi namin, may pasok pa kinabukasan. Mhm. Ngayon sir, maya nakarinig po kami ng putok ng baril. Oh, okay. At ang suspect po, Yung kinakasama po nung ng anak ko. anak po niya. bakit daw po nangyari yung krimen? Ano raw po yung motibo ng suspect? Wala naman po sir, wala naman doon silang away. Tinanong namin kung nag-aaway, hindi naman Wala daw. naman po siyang... Wala po nababangkit sa inyo? Wala naman po. Pagkatapos po mag-inom, pag maya-maya po yung anak ko, sabi niya, mapasuyo nga si Aizen, yung baby niya, na ibaba ko. Kasi alam ko naman na maghuhugas siya ng plato o magdede, Opo. magano ng dede. Binaba ko. Tapos pamamaya, pag baba ko sa bata, wala pang minuto, may narinig na agad kaming putok. Dala-dala ko yung bata, nasa baba na kami. Sa third floor po sila. Tapos pagka putok po, umakyat po ito. Ako nasa baba lang kami ng mga anak ko. Natigil po yung video okay ng mga anak ko. Tapos ito ang umakyat. Kasi sir, nung pag-akyat ko, nakita ko siya nagpapaputok pa rin siya ng baril sa loob ng kwarto nila. Uy, Nakatawa pa ho sir eh. Tapos nung baka sobrang kalasingan na. hindi naman ho sir. Hindi naman po, isang bote lang po na inom nila eh. Tapos sir, nung nag-lock na yung baril niya, tinampot ko yung baril niya, nilagay ko sa timba. Tapos sa kanya lang yun niyakap yung biktima na asawa niya na nagsusorry siya na, sorry love, na mahal kita, hindi ko sinasadya. Intentional. Buti sana kung yung aksidente ng pagkaputok. Kaya nga, Yun sir, talaga tinutok niya sa victim. O tapos sa ulo Sa pa. ulo pa sir, sa Dito batok po eh, sa sa likod. batok eh. Nasaan na po yung suspect ngayon? Hanggang ngayon sir, Ngayon po, nasa hindi labas pa, nakikita. at large pa eh. Major Ines, magandang hapon po sir. Kukuha lang po kami ng update tungkol dito sa kaso ni Edmar Colarte, pumaslang ng kanyang kinakasama noong March 22. Yes, Sir Rafi, kumpleto na po yung mga papel nito. Hinihintay lang natin itong ating mga complainant para samahan po ng ating investigador dito sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. Nakakasana po lahat. Nagkataon lang, sir, nung nakaraan, tinatawagan din sila. Pero lahat po ng mga kailangan dokumento, Sir Rafi, kumpleto na po ito. Ang kailangan lang po yung presensya po ng ating mga complainant. Tapos na po lahat. Nakuna na po sila ng affidavit. Pupunta po sila sa tanggapan po ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. Hahanapin po kasi sila ng piskal doon pag itatampak po yung kaso. So kailangan lang nila humarap sa piskal, ganun po ba yon? Yes po, tapos na po lahat ito. Actually, sir, nung nakaraan po sana, nung March 31 pa ito. Kaya lang po hindi po sila available dahil living po nung kanila po kamag-anak. Opo. At yun nga po, after nun po, tinawagan po sila. Kaya lang nakiusap po sila na tapusin muna po yung pag-liwi. Pero lahat po ng mga dokumentong kailangan dito, Sir Rafi, ay tapos na po. Okay. Actually po, hawak ko rin po yung time report. Opo. Thank you po. Mabilis po pala kayo umaksyon. Now, medyo na-establish niyo na ho ba kung ano po yung motibo ng pamamaril? Nalaman po natin na, Sir Rafi, base po doon sa report at nakausap ko rin po yung mismong hepe po ng homicide section natin. Nagkaroon po ng pag-aaway itong ating pong biktima at ito pong suspect natin. Mag-live-in partners po sila. Opo. At doon na po, meron po tayo mismo mga testigo na hindi naman po yung kanilang testigo. Yung testigo po nito, yung mismong nanay po ng biktima natin at father niya. Na-recover din po natin yung ginamit na baril dito at na-subject na rin po natin, nakapag-request na rin po tayo sa ating crime lab tungkol po doon at sa kanila po yung baril. Kompleto na po lahat po, Sir Rafi, lahat po ng dokumento. Ang kailangan lang po talaga, pagpunta po ng investigador sa piskalya, kasama po sila kasi may mga itatanong din po sa kanila yung ating pong prosecutor. Well, dapat po pag tinatanong sila ng prosecutor, may kasama dapat silang abogado. Di bali po, sir, meron naman tayong PAO, Public Attorney's Office. Yes po, sir. Isasampa lang po itong kaso, Sir Rafi. Kompleto na po ito. Opo. Meron na rin kasama rin po yung mismong officer on case, sir. Okay. Tapos, sir, yung kasong ipinal nyo o ipa-file nyo ay murder. Tama po ba? Tama po kayo. Kakasuhan po siya ng murder by gun shooting. Ma'am and sir, mabilis pala umaksyon. In fairness, yung kapulisan natin sa Manila Police District, kompleto na raw po. Sasampa na lang yung kaso sa piskalya at kailangan din po kayong makausap ng piskal. And don't worry, kung kayo po'y nangangambak,
pag pumunta kayo dun sa piskal, habang kinakausap kayo, magpadala ho tayo ng abogado na aalala din sa inyo para hindi kayo kakabahan. So, nagtatago na po itong suspect, Major, hindi niyo na po nakita. Wala na po siya dun sa kanyang tirahan. After po nung incident, Sir Rafi, nangyari po yung incidente March 23 po ito ng gabi. Nagkandak po agad tayo ng hot pursuit. Po yan. At unfortunately, hindi po natin nahuli ito. Doon po nga na, Sir Rafi, identify naman po itong suspect natin. At mismo, may mga testigo po mismo na andun, yung pong nanay ng ating biktima at yung stepfather po na andun din po. So, sabi malakas po yung ebidensya laban po dito sa ating suspect. Ay, salamat. Okay. Ang mangyayari yan, sir, kasi natapos na po yung ating hot pursuit operation, Sir Rafi, gagawin na po natin, isasampan na po natin yung kaukulang reklamo laban sa kanya. At nakihintay na lang po natin labasan siya ng warrant of arrest. Sandali lang naman po ito. Pag nakita po ng piskal na meron pong higting bigas yung ating reklamo at kumpleto naman po yung ating mga ebidensya, ay wala po tayong duda na lalabasan po ito ng warrant of arrest. Nanawagan ako kay Edmar Colarte, kung nakikinig ka at marating sa ito, mas mabuti pa, sumuko ka na lang. Kasi marami naman mga insidente dito, Sherry, na yung may mga warrant, sumusuko sa atin kasi natutunugan nila, may mga umaligid-aligid na mga kalalakihan daw, hindi na alam kung police ba yun, vigilante, whatever, natatakot pupunta rito. Kaya Mr. Colarte, wag mo na hintayin lumabas ang warrant, sumuko ka rito, i-turn over ka namin sa PNP, of course, and then PNP, they will make sure na safe ka. At balan sa iyong hustisya, yung korte. Sana, Edmar, sumuko ka na lang. Maawa ka naman sa amin. Kung alam mo may naiwan yung anak ko na 11 months pa lang, di ka na naawa. Gusto ko lang kita makaharap, tanungin kung ba't tinuluyan mo naman yung anak ko. Wala namang kasalanan yun. Bait-bait ng anak ko, trabaho, ano lang yan. Tapos ginanyan mo. Baka nakadrugs po. Hindi ko nga po alam eh. Kasi Sabi niyo isang bote lang. So not enough para siya yung mag-asal na parang hayop. Kung nakita Pagkatapos, niyo. nagsisi, niyakap yung kanyang kinakasama. So parang wala sa sarili. Tapos pa nga siya, nagsisigaw pa raw sa labas. Humingi pa ng sorry sa kanya. Baka Dahil nakadrugs nabaril po. daw nga niya yung anak. Okay. Kasama. Yung baril po, sinuran nyo din sa Sa police na po. police. Very Police. good. Importante po, gagamitin pong ano yun, ebidensya. Sige po, pag pumunta ko kayo doon sa piskal, sasamahan namin kayo doon sa piskalya para maging komportable kayo, kampante kayo, hindi kayo matatakot o kabahan. Kasi Okay? natatakot din po ako kasi marami po yatang yung mga sinasabi-sabi na marami daw po siyang galamay. Major, itong si Colarte, nagbitaw daw ng salita na marami siyang galamay. May reason para matakot itong pamilya ng biktima. We assure po dun sa ating biktima, no? Sabi nga po, ibibigay po natin lahat po ng protection para sa kanya. Sila po yung nagabyado, huwag po silang matakot at nasa panig po silang batas. Ang kailangan lang po talaga natin, mabigyan po agad ng kagyat na hustisya. Yung nangyari po dun sa anak ni nanay. At sabi nga natin, malakas po yung ating ebidensya at naniniwala po tayo. Dahil pag nadala po ito sa korte, malalabasan po agad ito ng warrant of arrest. Okay, sige, isang katanungan na lang po, Major. So bakit po siya may baril at may lisensya ho ba yung baril niya? Na-check nyo na ho ba? Sir Rafi, meron lang po tayo verification po ng firearm niya, pero sa tingin po natin wala pong kaukulang kasi yung kanyang baril. Ang baril po na na-recover po natin sa kanya pistol po na 9mm. Na-recover po natin yan. At ngayon po, nasa consider po ito ng ating forensic unit. Okay. So loose firearm to. Okay. Ang trabaho ni Mr. Colarte ay mekaniko. Okay. At sa ngayon, tatago na. Tama po? Yan po yung sa BMD, construction. Okay. Alam ko construction po sa BMD sa Las Piñas po siya na-assign. Okay. Sige po. Ayun. Basta sasama namin po kayo pag dumating yung time na kailangan niyo pong humarap sa piskalya para hindi po kayo kakabahan at may kasama tayong abogado na mag-assist sa inyo habang kayo po ay kinakausap ng piskal. Okay? Sir. Kinakailangan.